Siyempre, muling nagbabalik ang Mula, the official podcast of the Kingfisher. So kung babalikan po natin ng tanong kanina, Sir Joey, sa tingin niyo po, yung role po ba ng digital literacy ay pwedeng mag-serve bilang pundasyon upang magkaroon tayo ng mas responsable at ligtas na digital environment? Digital literacy is just nomenclature lang yan. Nomenclature. Wala naman talagang metrics, no, na kailangan nating ma-achieve ang certain percentage, no, parang functional literacy, no, na mababa. Ang kailangan lang natin mas aware ang gumagamit ng new media. Mas conscious kayo that ang mundo ay hindi lang paramihan ng engagement. No, there are so many people right now na nag-engage. But ito ba ay nandun sa tama? Ito ba ay naroon sa magbibigay ng kaayusan sa bayan natin? No, so baka mas ganoon ako eh. Ayokong sabihin na kasi yung mga nagpapakalat ng disinformation, halimbawa, they have this kind of intelligence. Oh, it's just that pinagkakakitaan nila 'yon. Oh, so gagawa ako ng fake video o ng AI created video. Babayaran niyo ako, matalino ako, alam ko yung content ko. At kikita ako doon. Pero ano yung kapalit nito? Ano yung kapalit nito? Ilan yung maloloko ko? Oh, kahit i-share ako ng senador, halimbawa, no? So ito yung ito yung sa akin yung ayoko isipin na pagmamahal sa bayan lagi. It's just pakikipagkapwa. You know, it's not just engagement. It's not just about obtaining so much wealth eh. Oh eh. Baka kaya tayo ganito kasi we've been trying to make ourselves busy being intelligent na hindi natin alam ng katalinuhan should be shared. No, hindi lang dapat ito pinagkakakitaan. No, kasi sinasabi nga nila parang elements of disinformation. Matatalino yan. I've known persons working on these kinds of teams. No? Matatalino yan. Pero magkano? Yun ang mahalaga sa kanila, magkano? At saka gusto nila maiupo yung mga taong gusto nilang magbabayad pa rin sa kanila. So it's a tough environment out there, no? So yun. So it's not really, it cannot be gauged by digital literacy alone. No, meron tayong dapat pakikipagkapwa, meron tayong dapat concern. Think about this, no? Madali itong isukatin, nanay mo o best friend mo. Will you call them up kapag may mali? Anong ginawa mo sa nanay mo? Kinall up mo ba siya nung meron siyang mga kahinaan paggamit ng new media? Mahinahon po. Yeah. Ang pakikisalamuha. Simple lang naman po yung problema niya. Paano po gagamitin ito? Paano po gagawin ito? Kung paano po kilatisin ang impormasyon online. At dapat may certain patience ka rin po. Yes. Kahit na ako po yung anak ay, syempre, sa akin po siya humihingi ng tulong. So, I address it with respect, with care, with kindness. Constructively, no? May mga tao hindi tatanggapin yan. Pero sa mga pagkakataong pinapakinggan tao, I always try to make, them understand. No? May ano din yan eh. Sa rhetorics, may pagkakataon kasi kapag ikaw magaling, ikaw matalino, parang you speak so much and you take this higher place. No, tas lahat yan i-educate mo. May mali din doon. Dapat ibaba mo ang level of discourse sa maiintindihan nila if you feel like you are better. No? So you need to be more accessible. I will never, sa ganitong uri ng podcast, na para ako nagtitesis defense. Sorry. Pero may iniisip ako ng halimbawa na maintindihan ng mas maraming listeners. No, kasi yun eh. No, hindi lahat ay academic engagement. Sometimes, pag ginugupitan ako ng barbero ko, nagkukwentuhan kami sa mga bagay na dapat niya maunawaan. No? Ang pangit pakinggan na dapat niya maunawaan, it's like imposing eh. Pero hindi mo dapat iparamdam sa kanya na dapat mo itong maunawaan. Dapat natin ipagkwentuhan at kung meron kang realization, that's enough for me. Alright? Sige. Tango kayo. Parang this applies to all po na hindi lang dapat, kunyari ikaw sa parent mo, hindi ka lang dapat mahinahon ka porque magulang mo siya. Dapat maging mahinahon ka rin sa ibang tao na nakakasalamuha mo when it comes to online engagement na dapat respectful tayo kumbaga. Kasi
paano kapag may Sir Joey, paano po kapag may nag-comment sa inyo na, ayan ka na naman sa comment mo. Ano po yung nagiging reaction nyo doon? Parang na-offend po ba kayo? Or Social, social tinatry- media dynamics na yan. parang tinatry nyo po ba siyang i-correct na ipahayag yung nararamdaman nyo in a simpler way? Sige, ito yung mga bag of tricks ko. No? Kapag may ganon na galit sa akin, pinapaliwanag ko sa kanya to the best of my abilities. Not for him, kasi hindi na makikinig yun. Hindi ko na mapapaliwanagan yun. But for those who follow the thread. Okay, ay, ang hinahon ni Sir Joey, but God knows, gusto ko na siyang... di ba, nag-comment, ay, ikaw naman, ganyan kayo, tinglawa ka, balibasa, iyak ka, iyak. No? Iyak niya is I-Y-A-C-C-C-C. Naiyak, yan. So, ipapaliwanag mo na hindi lahat ng pagkakataon ganon. Kasi hindi mo siya pinaniniwalaan, hindi mo siya paniniwanagan. Kasi hindi naman niniwala sa iyo yun. Pero marami pa rin nakatunghay sa social media ko because it isn't following. Pero I always try to make it a point na paliwanagan yung mga nagbabasa ng thread, yung mga lurker. May mga lurker na gano'n, no? Sir, hindi ako nagko-comment pero nakapalo po ako sa inyo. So, not for that, saradong isip. But for those people who would try to seek guidance and understanding. Yun. So, yun yung approach ko doon. May gusto lang po akong balikan, Sir Joey, sa nabanggit niyo po kanina, which is yung reaction ng mga tao sa pag nakaka-encounter sila ng disinformation at kinokorek sila. Masasabi po ba nating time or experience ang makakapagturo sa kanila? Dahil kung susumahin din naman po natin, lahat naman po ng nagsimulang gumamit ng social media, dahil lahat naman po ay naging digital immigrant at one point, ay natuto din na kilatisin kung ano ang totoo sa peke. So sa tingin niyo po ba, yung po mga taong nakaka-encounter ng disinformation ay mas matututo through experience or through time? Parang thesis, ano yan? Siyempre, hindi ka na umaasa sa kanila matuto. Minsan nga, you don't wish them well. Pero minsan, may mga taong dapat ka na sukuan muna kasi mas marami ka pang dapat kasi yung maniniwala sa'yo. So, I hope they learned their lesson. But I really didn't know how. Oo. Kailan ba natin ma-realize na hindi naman tayo umayos? When I say, mag-isip ka nga, ayusin mo nga kung pipiliin mong politiko. When I tell people that, hindi ko sinasabi na lahat tayo mahirap. I am in a privileged position. No, I'm in a privileged position. Pero I really don't invoke that. When sinasabi sa kanila, ako kaya kong mag-grab. Ako kaya kong magpasundo pagka galing ako ng Manila patungo. But ikaw, ipit ka dyan, bubuhat ka, sasaksak ka sa UV Express na parang kang contortionist. No, I don't really tell that because that will further offend them. No? Ang sa akin na parang, tingnan mo nga, may naging maayos ba sa'yo? Buhat ng iboto mo ang gaya ni Lito Lapid o ni Cynthia Villar. Pero Sir Joey, sa inyo pong pananaw, paano kaya natin gagawing ligtas ang space natin sa Facebook? Walang kinalaman ng social media sa kaligtasan natin. No? How we use social media that defines the safety. No? The safety. No? Yun naman parang neutral naman lahat yan. Neutral ang Twitter or X. Neutral naman ang IG. Neutral ang TikTok. It's just that ginagamit natin to the best of our abilities depending sa pangangailangan mo. So, hindi ko alam kung ligtas ka. Kung bata ka, high school or elementary, nag-social media ka, tapos nagpa-like ka na nagpa-like, dahil gusto mo lang makaramdam ng validation, talagang prone ka sa pambubuli. Prone ka sa maraming masasakit na pananalita na baka hindi mo kayang dalhin. No? Prone ka sa iba't ibang uri ng panganib na may kinalaman sa social media. Pwede rin ma-scam ka. No? So sa akin dyan, parang mapipigilan pa ba natin silang gumamit ng social media o ng new media? Hindi na. Nandito tayo sa point na wala nang balikan. Mapipigilan pa ba natin ang mga gaya ninyo na estudyante na gagamit ng AI? Hindi na. Pero, ang sa akin dyan, parang you need to be conscious na nariyan yan. Level ng kaligtasan, they need to be conscious. Walang Ang problema kasi kapag ito ay, halimbawa, magkaroon ng, gaya ng pinopropose ng mga some elements din sa Congress na parang gawing MTRCB o i-control or kaya may license,
no, hindi mapagkakatiwalaan ng gobyerno to control how we use social media. They will just utilize that to their advantage. Ang sa akin yung consciousness. No, yung consciousness. Alam mo ang ginagawa mo. Kapag ikaw nag-social media, prone ka. Huwag kang tatanga-tanga, huwag kang mag-click ng mga link o kaya kapag nag-send ka saya ng mga information mo. Hindi ko alam no kung nakaka-apekto ko at least sa mga anak ko. No, yung pagiging digital literate nila. No, but I hope they learn something from what I've been doing sa social media. No, matapang, pa-cute, nagbibiro, nagsigiging seryoso, no, this kinds of varieties. So, yun sa akin. Safe is a very relative term. Ang sa akin lang consciousness. Hindi ko papayo na tumigil sa paggamit ng new media, social media, because nung pandemic, inikayat pa nga kayo eh. Sumali sa chat group, kada subject kada teacher, di ba? So, how can I say, no, tigilan yan? No? Basta lang maging conscious kayo that every clickable link ay pwedeng magdulot ng problema sa inyong pagkatao. Okay? That consciousness. Kumbaga, I think before you click. Sabi nga Has always been that Alright? Simulat sa una naman. Dahil dyan, Sir Joey, bilang isa ring alagad ng edukasyon, sa paanong paraan nyo nakikitang mas nagiging accessible o available para sa lahat ng edad, yung pagkatuto o yung pagiging digital literate? Nagsisimula yun sa mga mas may alam. No, mas may alam. It's just a matter of understanding this platform. So, paano yun? Kayo, habaan ninyo, pasensya nyo para sa amin. No, marami akong hindi na rin naiintindihan at malapit ko nang isuko at i-concede na kaunti na lang ang alam ko. Habaan ninyo yung pasensya nyo sa lahat ng tao, not just sa matatanda. Habaan ninyo ang pasensya ninyo sa maralita. Habaan ninyo ang pasensya ninyo sa hindi nakarating ng pinag-aralan ninyo. Habaan ninyo ang pasensya ninyo sa hindi nakakaintindi. In short, be good, maging mabuting tao. Siguro nga po, importante na parehas tayo is may treatment tayo sa isa't isa na sa tingin natin is nakakatulong kumbaga. Tsaka kung good ako sa'yo, tapos good ka sa akin, parang let's spread the good. Kahit hindi siya good sa'yo, maging good ka pa rin. Kasi yun yung patandaan na mabuti kang tao. Kahit di mabuti sa'yo yung isang tao, pero kung maging mabuti ka pa rin sa kanya, it's I guess, will make this world a better place. Diyan siguro papasok yung respect begets respect, pero much better na respect because it's the right thing to do. Okay. Respect because you're a respectful person. Yeah. Ganun. Salamat sa pag-summarize. Alright? May gusto po akong ihabol na tanong. Kasi nabanggit niyo po, it starts with those na mas nakakaalam. Dahil po dun ay, ibig sabihin po ba nun, ang kabataan na mas knowledgeable naman po talaga sa social media, responsibilidad po ba nila na turuan ang mga nakatatanda? Responsibilidad yung maging mabuting tao. No, ayoko na lang sabihin para sa matatanda. Ayoko na lang sabihin para sa mga hindi nakapag-aral, para sa maralita. Responsibilidad yung maging mabuting tao kahit kanino. So, kailangan nating balikan yung kauna-unahan nating tanong na paulit-ulit naman nating nasasagot. Nakapag full circle na din talaga tayo. Akalain mo nanggaling tayo sa mga ano ba yung mga issues at ngayon tinatakil na natin kung ano ba yung mga solusyon, ano ba yung mga pwede nating gawin. Pero ayun nga po, kung babalikan po natin yung tanong, Sir Joey, dapat bang hiwalay ang Facebook na matatanda? Pero baguhin po natin, sir. Gawin natin na kung may kaharap kayo ngayon na isang taong naniniwala na dapat na ihiwalay ang Facebook ng matatanda, ano po sasabihin niyo sa kanya? Hindi. Maging mabuti. Hindi. Unawain mo ang daigdig. Ayan. Unawain mo ang daigdig at maging mabuting tao. Yan. Parang, thank you, Lord. Yan. Thank you, Sir Joey. Sa napaka-insightful naman na ating pag-uusap. Sige, salamat din. Salamat. Thanks for having me. Sana mapakinggan tayo ng mas maraming tao. Thank you rin po, sir, sa pagpapaunlak sa imbitasyon ng The Kingfisher. Isa po kayong legend. Matanda. Grabe, parang finish the sentence ako ni Sir Joey. Pero ayun, syempre, pasasalamat din sa ating mga tagapakinig na Yuyans at
sa loob o labas man ng universidad. So again, ako si Lea Bartz. At ako naman si AJ De Alo. Tandaan, ang pagkamulat ay pagkatuto. At ang pagkatuto ay paglaya. Ito ang Mulat, the official podcast of the Kingfisher.